Bakit parang gigil na gigil si Tito Soto sa impeachment? Gusto raw pahirapan? O gusto talagang pabilisin lang? Tanong lang po, mas magaling ba ang isang komedyanteng naging artista at politiko kaysa sa 15? Take note, hindi po isa, 15 maestrado ng Supreme Court na nagkaisa sa desisyon. O baka naman may hugot ka, Soto. Baka may pait pa mula sa nakaraang pagkatalo sa halalan. O baka naman may basbas na hinihintay sa taas. Di ba? Sabi niya, hindi na raw siya tatakbo. Oy, kung hindi ka natatakbo, dahil daw sa national, dahil matanda na siya, baka kailangan niya ng blessing. Kayo naman, pag ano siya, i-bless lang siya. Baka kailangan ng magandang retirement ending. Ngayon, himayin natin, batas ba ang pinaglalaban o personal na agenda ang nakabalot lang sa salitang prinsipyo, di ba? Manatili hanggang dulo dahil ang issue na ito hindi lang para sa isang opisyal. Ito ang magiging blueprint kung sino ang pwedeng managot sa mga susunod na taon. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Batas ba ang pinaglalaban o personal na agenda ang nakabalot lang sa salitang prinsipyo, di ba? Manatili hanggang dulo dahil ang issue na ito hindi lang para sa isang opisyal. Ito ang magiging blueprint kung sino ang pwedeng managot sa mga susunod na taon. Alam nyo, mga kababayan, itong ginagawa ni Soto na pagbibigay ng kanyang statement or dissenting statement, especially siya ay isang Senate President, ay hindi maganda sa tingin ko. Dahil Supreme Court ang nagsalita. Bakit niya, ito ay para bagang sinasabing mas maalam pa siya. Sa totoo lang ito kahit singusing si Soto ito ay medyo yung galing-galingan na parang alam niya na lahat. Di ba? Porket matagal na siya sa politika, porket matagal na siyang senador, feeling niya alam na niya lahat ng bagay pagdating sa politika. Alam niyo mga kababayan, hindi naman na to hindi po ito bago. Yun hindi ko magets. Ano sinasabi ninyong bago? Hindi po ito bago. Lahat po ito pinagtalunan nung nakaraan at pinoint out pa nga nila Marcoleta ito Yung rules na kailangan dumaan sa due process, kailangan dalhin sa Committee on Justice at kailangan may kopya ang bawat isa. Paano maa-aproban? Paano boboto ang tao, ang mga congressman? Kung wala silang kopya, gusto nyo paspasan. Tingnan nyo yung reasoning ni Soto Ito, pakinggan natin. Tingnan ninyo. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung Parang sabi niya, hindi, amin ito Judicial, ito. Ako para sa akin, napakalabo nun. Hindi pwede. Kasi merong Supreme Court Merong justice system sa atin. Sila ang mag-i-interpret ng konstitusyon. Ngayon, tanong, ang impeachment ba ay nasa konstitusyon? Di ba? Oo. So dapat sila magsasabi, ito ang interpretasyon niyan. Hindi kayo. Kayo gumagawa. Kasi para baga sinasabi ni Soto dito, parang gumawa ng bagong rules itong Supreme Court. Hindi luma na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung desisyon ng Supreme Court, na andun naman yung mga article na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Di ba? Tuloy. Inamend ang Constitution sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito o hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. So and then yun nga, binago
binago nila yung parang nilang binago yung mode ng pag-impeach. Mas mahirap, humirap na ngayon. Dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na sinatawag nilang option 2 na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga prayer lang, finorward na di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwede. Ganito pa rin kaya ang tono ni Soto kung kay BBM na. Kasi para sinasabi niya, gina-justify niya yung dating mabilisang impeachment ni, I think it was ERAP at that time yung mabilis na impeachment na sa tingin ng Supreme Court at this moment, kasi ito, babasahin ko sa inyo. Ito yung sinabi ng Supreme Court. Una, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than twice and within a period of 1 year. So, nililinaw yon, diba? Isang beses ka lang pwedeng ireklamo sa impeachment kada taon. Bawal lang paulit-ulit. Matagal na yan. Pangalawa, nagsisimula ang kahit hindi pa na-refer, basta na-file na at hindi ginalaw ng tamang oras, pwede na rin ituring na nagsimula na. Kasi ang problema dito, bakit ganon? Kasi nga ang nangyayari, pinipending. Katulad ng ginawa nito nakaraan, di ba? So, merong pinanggalingan nito, yung 1987 Constitution, no impeachment proceeding shall be initiated. Hindi nito sinasabi kung kailan eksaktong nagsisimula, kaya nagkaroon ng interpretasyon. So, ininterpret ngayon ng Supreme Court dahil sila po ang nag-i-interpret. Bakit nila ginawa yon? May jurisprudence. Okay? Pinakikilala yung Francisco versus House of Representatives. Doon, unang nilinaw na ang initiation ay nangyayari kapag na-refer sa House Justice Committee and Verified Complaint. Sa mga sumunod na desisyon at interpretasyon, pinalawak ang konsepto na kahit hindi agad na-refer, basta na-file at hindi inaksyonan ng naaayon, maaari pa rin ituring na initiated para umandar ang 1-year ban. Ibig sabihin, Korte Suprema ang nag-define ng initiation, hindi ang mismong konstitusyon. Kasi again, wala po ito sa konstitusyon. So, ano ibig sabihin? Alam nyo, sa batas daw kasi, na pinaliwanag sa akin ito, na hindi pa pwedeng mag-imbento ang kung sino man at mag-interpret nito kung wala sa konstitusyon. At ang maaari lamang po mag-interpret nito ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Napaka-importante nun. Kaya nga, sinasabi dito, yung initiation, nagsisimula basta natanggap na. Kasi nga, paano nga naman kung okay, natanggap pero hindi i-refer, di ba? So, kaya nga meron ding merong yung sinasabing 10 session days and 3 session days. Sabi nga, napakaano kasi, ito ang konstitusyon nagsasabing isang impeachment lang kada taon. Ang Supreme Court, sila ang nagpapaliwanag kung kailan nagsisimula ang impeachment. Ang House Rule, sila ang naglagay ng bilang ng araw kung kailan dapat kumilos ang Kongreso. Kaya nga, mga kababayan, kung magkakaroon ng problema dito, sino ba ang tatakbuhan natin sa interpretasyon ng batas at konstitusyon? Walang iba kundi Korte Suprema. Sila po, hindi si Soto. Nauna sa lahat, di nga abogado. Di ba? Hindi ho pwedeng Kaya nga, sinusunod lang at sinasabi lang ng Korte Suprema yung 10 days at 3 days na mismong House Rules ang nagsabi. Bakit kayo nagre-reklamo? Di ba? Madaling alisin. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun doon Ito gustong-gustong alisin. Ba kailangan daw, kaya daw dapat pwede yung hindi kaagad mabasa ng mga congressman para daw mabilisan. Di ba? Kaya noon basta nag-rule lang yung 1/3, tapos na. Kaya naalala nyo yung pagtayo ni Villar noon, tapos biglang, lahat na. Ang gulo-gulo. Hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon, at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Yan ang mahirap dito talaga pagka showbiz Talagang impossible dream. Marami nagkakapatayan dyan sa impossible dream. Hindi pala. Iba palang kanta yun. Grabe si Soto, no? Lupit din talaga nito mag-interpret ng batas. Baka ikaw na pumalit sa Supreme Court. Gusto niya pwedeng paspasan. So, naayon sa ating saligang batas, kailangan ng lahat ng tao dumaan sa due process.
Di ba? That is a basic principle. Di ba? Eh, sinasabi nga ng Korte Suprema, basic principle ito eh, yung due process. Hindi pa pwedeng sabihin natin na political process lang itong impeachment. Ito eh, hindi lamang ho ito pang politika. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi bakit? Binoto ito ng taong bayan, yung mga impeachable. Not all, but kasi impeachable din ng yung Korte Suprema. Di ba? So ibig lang sabihin ito, ayaw mo na due process kasi pinatatagal. Aba? Pakibura na sa konstitusyon natin yan. Ikulong na natin lahat ng pinaghihinalaan nating kriminal. Basta hindi mo kursunada, kalaban mo sa politika, eh di ipa-impeach na kagad natin. Huwag na natin padaanin sa due process. Anong klaseng? Ay, gumawa pa tayo ng batas. Parang hindi ito mambabatas Gumawa pa tayo ng batas kung hindi rin naman natin padadaanin sa due process. Anong klaseng, sorry pero parang masyado namang wala ata sa hulog itong binibitawan ni Soto. Ewan ko parang... That's one, no? So sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number two, na gusto kong bigyan ng ng linaw, my position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress. Hindi sa Supreme Court. Oo. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Parang hindi naman ata binago. Ininterpret lang yung salita doon sa bang article yun? Article chotomate. Sa Article 11 Section 3. Nandun naman yung nakasulat po yun eh. Ang linaw-linaw po nun, no? So, tapos ayon din mismo sa batas na ginawa o sa rules na ginawa ng House, kailangan 10 araw nasa i-refer o i-initiate, Ito, para eksakto. Kailangan 10 araw mailagay sa order of business. At ang nakalagay doon, 'di ba? Immediate. Ilang araw din dapat i-refer sa Justice Committee, 3 araw. Ang sinasabi lang ng Supreme Court, kung gano'n, dapat sundin. Sundin yung 10 araw. Hindi yung itetenga ninyo, aantayin ninyo nang pumasok pa yung ibang mga impeachment, tapos tsaka nyo lang ipapasa para doon magsisimula yung 10 araw. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kasi mangyayari nun, sino nagdidesisyon? House Speaker. Yun nga yung iniiwasan eh. Yung ang House Speaker ang magdesisyon kasi supposedly taong bayan na nagpapa-impeach. So dapat sundin yung taong bayan. Hindi yung ganitong parabagang, hindi, kung anong desisyon ng siya mamimili. Ganun na nangyari. Ang personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte, it's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Hindi na magagamit Ang hirap na tingnan yung isang napansin ko. Noong una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi, ayokong basahin wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok Alam mo, masyado ka kasing OA, Soto. Sa totoo lang, masyadong OA yung interpretasyon mo na yan na kailangan mabasa. Oo, tama naman, kailangan mabasa ng lahat. Pero responsibilidad na ngayon nung congressman, kung sakaling dinala sa opisina niya, ni-receive doon, kasi may ganun tayo Hindi pa pwedeng sabihin natin yung katulad ng style na ginawa niya na hindi na-receive. Hindi namin i-receive yan kasi wala yung Secretary General. Hindi pa pwedeng ganun. Dahil nasa konstitusyon din yun. Nasa ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung exact term. Nandun din yun na kailangan yung opisina, whether nandun yung head ng office na yon ay dapat tanggapin. Di ba? Nandun yun Ngayon, anong ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple lang. Masyadong OA yung interpretasyon nito ni Soto na kung saan sinasabi niya,
So kung ayaw kong basahin yan, so hindi natatakbo. Ano ba naman klaseng interpretasyon yan? Soto naman, medyo sablay po kayo dyan. Sorry sa tingin ko, napakasablay nyo, sir. Pwede mo namang ipa-receive sa opisina. Oh, di ba? Kung hindi mo pinirmahan, sasabihin mo, hindi ka, sandali, may receive, may receive. No, problema na ng congressman yun. Di ba, pagka halimbawa, botohan. Halimbawa, ito, sigurado ako, alam niyan. Hindi porket hindi pumunta yung tao, ibig sabihin, ano muna siya, wala siyang boto. O sabihin na nating abstain, pero boto pa rin yun. Di ba? Boto pa rin masasabi mo yung abstain. Kahit absent ka. Hindi pa pwedeng dahilan yun. Hindi, antayin nyo muna ako Antayin nyo muna akong bumoto bago mag-proceed dyan. Soto naman, ang tagal mo na dyan. Pambira ka naman. Di ba, ang tagal mo na dyan, para bagang, basta lang interpret mo. Kasi ganito, may mga nagsasabi na medyo overreach daw itong ginawa ng Supreme Court dahil hindi eksaktong nakasulat sa konstitusyon yung rules na kung saan ay nagsasabi na na 10 days and 3 days. 10 days order of business at the same time ay yung naman sinasabi na 3 days doon sa Committee on Justice. Kaya sinasabi daw na tila nag-overreach itong Korte Suprema, 'di ba? Sa legal na pananaw, hindi sila gumagawa ng bagong batas. Kung hindi nililinaw kung papaano ipatupad ang nakasulat na prinsipyo. Yan ang ating maintindihan, Kasi isa pang sinasabi doon, ang mga detalyeng iyon ay lumalabas na interpretasyon ng korte at sa rules ng Congress, kaya may ilan nagsasabing parang dinadagdagan ang saligang batas. Hindi po, kasi sabi nga, di ba, trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-interpret ng konstitusyon. Kapag may malabong bahagi o may banggaan na rules, kailangan i-interpret po. Ang meron lamang pong kapangyarihan para i-interpret yan ay Korte Suprema. So ibig sabihin, hindi ho sila gumagawa ng batas. Nililinaw lang nila kung paano ito ipatupad. Kasi nga naman, halimbawa, ibang gumagawa ng batas, legislative branch, which is Kamara and Senate. Merong hindi pagkakaunawaan, di ba? Halimbawa, yung executive branch ipapatupad na yung batas. Merong hindi pagkakaunawaan. Ano ngayon ang mangyayari? Tatakbo ngayon sa korte because the judicial branch will be the one to interpret the law. So, dadalhin yan sa RTC, pag natalo, whatsoever, dalhin sa CA, hanggang umabot sa Supreme Court. Supreme Court, sila po yung, kaya nga Supreme sila yung final arbiter. Ano ba ang sinasabi o interpretasyon ng batas na pinatupad ng executive o di kaya at this very instance yung pinatupad ng legislative. So ibig lamang pong sabihin nun mga kababayan, simpleng-simple. Ang bottom line, ang pinaka may kapangyarihan na mag-interpret ay ang Supreme Court. Diba? Alam nyo, hindi ito settle ng tama o mali. O debate ito sa legal political na pananaw. Hindi simpleng oo, hindi ito. Pero isang bagay ang sigurado tayo dito mga kababayan. Korte Suprema ang dapat sundin pagdating sa interpretasyon ng batas. Yun lang yun Hindi mo lang pinigil, dinelay mo. Hindi mo lang delay mo daw. So ganun ba every time na kailangan ng boto ng isang taong congressman? Pag hindi siya bumoto, wag niyo itigil niya. Kailangan may boto ako kasi ayon sa rules, kailangan bumoto mga congressman. Sorry, I'm not saying you're stupid but what a stupid logic. Di ba? Napaka-stupido naman logic. One congressman can delay because ayokong basahin yan. Sabi ng Supreme Court, kailangan basahin. Hindi yun. Sir, Senator, ano ba naman yung klaseng ganyan? Pananaw mo? Nakakadismaya ka, sir, Medyo pasok po uli kayo sa school bukol. Baka medyo pwede nyo matutunan yan. dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment pagka ganyan. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Wow! Ano ng itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, the House of Representatives. Okay. Usapan namin yan. Yan. Pag-usapan nyo ni Romualdez. Kung ano bang next step nyo. Pag-usapan ninyo. Kasi yung plano ninyo hindi na matuloy. Kasi,
ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Yung patay, lalo na. Palitan na. Oh my golly. Dapat talaga mapalitan ikaw. Hindi yung konstitusyon. Ikaw ang dapat palitan. So to, gusto mong palitan yung konstitusyon dahil lang dito sa ginawa ng Supreme Court. Pambihira ka, oo. Galing mo suggest. Ako, suggestion ko ikaw ang palitan para matapos na ang hirap ng mga Pilipino sa iyo. Sa totoo lang, ikaw dapat ang mapalitan. Nahihirapan na yung Pilipino sa iyo sa mga style mong ganyan eh. Ha? Ikaw na ang palitan, sir. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw diyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion. Wala. Hindi ka man lang nagtaka. Hindi ka man lang nagtaka. Walang dissenting opinion. Huwag mo sabihin mga Duterte supporter itong mga Supreme Court Justices, ha? Alam natin, merong mga hindi dyan in-appoint ni Pangulong Duterte. Meron nga dyan yung talagang nakakalaban pa pagdating sa mga opinion Di ba? Oh. Bakit silang lahat pare-pareho ng desisyon? Unanimous ito. Tapos ikaw, sabihin mo, dapat mapalitan na silang lahat, decades daw. Magdilang anghel ka, ika nga, sabi nila, pero ikaw ang mapalitan. Huwag na sanang umabot ng decades. Maawa naman kayo sa Pilipinas kung ito pa rin ang iboboto nyo senador. Ito ang senador na pag ganun-ganon Silang dalawa ni Soto, pansinin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, pag ganun-ganon to. Kung sino nakaupo, sip-sip sila. Ha? Hindi talaga para sa bayan. Ito yung mga senador na alam mong may agenda. Ilang beses na tumakbo ito mga ito, talo na naman Ibig sabihin ayaw sa kanila ng taong bayan Di ba? Ayaw sa kanila ng taong bayan. Ewan ko ba? Bakit nananalo pa itong mga... bakit pa tumatakbo itong senador at nananalo? Huwag din na kasi yung patakbuhin nito na panalo sa Senado. Man lang opinion, otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang So, nakakapagtaka Na talaga magtaka ka, ibig sabihin, sablay ka talaga. Mantakin mo. Nagkasundo lahat ng ng Supreme Court. Tapos sasabihin mo ngayon na mas maalam ka pa. It will take years. Retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Grabe, no? Desperado na talaga. Desperado na talaga siya. Naku po, alam nyo mga kababayan, ewan ko feeling ko talaga itong mga ganitong style nito nakakasira talaga sa ating bayan. Hindi kasi parang dahil lang sa gusto nyo talagang mawala si VP Sara Duterte, kailangan na nating baguhin ng konstitusyon. Ano to? Bendalo? Meron palang bagong membro ang Bendalo Ha? May bagong membro ang Bendalo. At yan po ay si Senate President Soto. Ay nako, alam nyo mga kababayan, tayo ay mag-isip-isip kung tama pa ba yung mga ganitong klaseng mga politiko ang nasa ating bayan. Kasi napaka-importante na magbigay ng magandang statement itong si Soto kasi Senate President siya. Ayaw natin ng constitutional crisis among branches of government. And it is very clear that the Supreme Court is the one interpreting the law. As a matter of fact, when they decide, di ba, pinag-aaralan niya ng lahat ng abogado yung jurisprudence. Ginagamit yan bilang pangbanat o panghirit sa Korte Supreme, sa Korte. Bakit? Sasabihin nila, the decision between Banat Bay and blah blah blah. The decision of the Supreme Court Banat Bay, ganyan-ganyan. O ito sinabi noon. Kaya ito dapat ang maipatupad na yun. Ginagamit yan. Ibig sabihin, pag decision ng Supreme Court, batas yan. Yan ang interpretasyon ng batas. Alam mo, hindi ako abogado, pero naituro naman sa akin yan. Hindi ko maintindihan ba't di naituro kay Soto yan na senador. Mantakin mo, batas
ang mag-i-interpret siya. Ang linaw eh. Kaya nga nag-motion eh. Di ba nag-motion yung camera? Parang sinasabi, sandali, hindi ganyan. Parang, eto, dapat ganito. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng motion nila, eto. O ngayon, sino magja-judge? Supreme Court. At, eto lahat sila. Same judgment. Tangina, kaya nga judge eh. Kakarindi. Pwede mo bang sabihin sa judge, naku judge, sablayan. Oo, pwede mo ilagay sa puso mo yan. Pwede mong parang ganun. Pero tandaan mo, lahat yan binase doon sa ebidensya o mga sirkumstansya na kung saan, isipin mo to these are Supreme Court justices. 15 sila, pare-pareho sila ng pag-iisip. Pare-pareho sila, tama ang sinasabi. Pare-pareho silang eto ang dapat sundin. Tapos may isang galing sa school bukol, magsasabing, wala talaga. Kaya nga ng isang dekada para mapalitan lahat yan. Para bagang mali lahat ang desisyon nila. Katawa-tawa ka talaga, Soto. Ay nako, katawa-tawa ka. Hindi, sorry pero katawa-tawa talaga. Di ba? Ay nako. Hindi ko talaga malubos maisip tong mga hirit ni Soto. Alam nyo, ladies and gentlemen, bantayan natin ito dahil talagang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hindi talaga sila titigil hanggang hindi po nila natatanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Hindi po talaga sila titigil hanggang hindi nila nadidisqualify tumakbo sa 2028 si VP Sara Duterte. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Automatic ko dasay. Habang ako po'y umiinom, baka naman pwede mag-subscribe at mag-like po kayo dahil napaka-importante po niyan para sa algorithm. At pwede naman yung i-share yung pag-share niyo yun, biglang create post. Ganun lang naman kasimple. O panoorin, ganun lang. Kasi pag nalaman ng algorithm na, uy, maraming nanonood, maraming nag-share, ibig sabihin nito, i-share nila ito. Sumabit yung buhok O panoorin Panoorin natin mga kababayan itong video kung saan dineklarang insufficient. This juncture, the chair is ready to hear the motion for the Motion. declaration of sufficiency in substance of Masa et al. Impeachment Madam complaint. Chair, Ayan na. The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Masa complaint as sufficient in substance. So moved, Madam Chair. There is a motion to Kasumisigaw! declare the Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? I second the motion. Seconded? Third demotion. Sino na-demote? The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion Dito, alam mo na yun. Kaya kayo dyan sa mga school huwag nyong nilalaro-laro yung butuan ninyo. Kasi naalala ko yun sa eskwelahan Kunwari, merong butuan nagaganap, merong, I second demotion, gumaganon. Sabi ko, tangina, sino i-demote mo? Ano, I second demotion? Sino i-demote mo? Wala naman ditong dapat i-demote Isa lang naman ng authority dito, yung teacher. Ibig sabihin ng I second demotion, yung motion na i-declare na sufficient o sapat yung impeachment para kay Marcos, sabi dito, I second the motion. Ibig sabihin, I agree. Kailangan may mag-agree. So, meron nagsabi, sufficient. Sabi dito, I agree. Parang gano'n, Tapos meron din namang, I object. Ibig sabihin, ayoko yan, hindi ko gusto Sino pa ba? Si Abante. Alam mo naman to si Abante. Wala nang membro to sa church niya. Kulang na tights Gago! Huwag kayong ganyan. Kayo talaga, baka mamaya pagalitan na naman niya yung mga membro niya. Sabihin niya na di umano allegedly. May lumabas sa video, di ba? Pero hindi natin si Sur yan. So may lumabas na video na sabi pinagagalitan niya kasi hindi daw nagbibigay. Gago! Kayo makakasabi niya mga membro ng mga iglesia ni Abante. Tuloy. has been objected to. We therefore divide the House. Yan na. O, hahatiin na yung house. Ibig sabihin, sino yung in favor
Ito na lang, ganito lang kasimple. In favor of impeachment kay Marcos at hindi in favor. Okay. Yan. Botohan na. Anak ng bebe. Those, let me restate. Those, The motion is to declare Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Ayan na. Those who are in favor of the motion, Motion. please raise your right hand. Yon. In favor of the motion. Ayan. Gusto namin pa-impeach si Marcos. Pakita nyo! Ayan, sila yung mga in favor. Siyempre, makabayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.